O Reyna ng Langit, magalak ka. Alleluia! Sapagkat ang minarapat mong dalhin sa iyong sinapupunan, Alleluia! Ay nabuhay na maguli na gaya ng kanyang sinabi, Alleluia! Ipanalangin mo kami sa Diyos, Alleluia! Matuwa ka at magalak, O Birheng Maria, Alleluia! Sapagkat tunay na muling nabuhay ang Panginoon, Alleluia! Manalangin tayo. O Diyos, na sa pamamagitan ng muling pagkabuhay ng iyong anak na si Jesucristo Panginoon namin, ay minarapat mong naligayahin ang mundo. Hinihiling namin sa iyo na alang-alang sa Birheng Maria na kanyang ina, ay makamtan namin ang naligayahan sa buhay na walang hanggan. Sa pamamagitan ni Jesucristo Panginoon namin. Amen. Luwalhati sa Ama, sa Anak, at sa Espiritu Santo. Kapara ng unang-una, ngayon at magpakailanman, at magpasawalang hanggan. Amen. Magandang gabi po sa inyong lahat, mga kapatid. Tayo po ngayon ay nasa Biyernes sa ikalawang linggo sa Pasko ng Pagkabuhay. Ang ating pupunong tagapagdiwang ngayong gabi ay ang ating kura paroko, si Reverend Father George D. Peligro, OAR. Magsitayo na po ang lahat. At ng Espiritu Santo. Amen. Ang pagpapala ng ating Panginoong Jesucristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama, at ang pagkipagkaisa ng Espiritu Santo naway sumainyong lahat. At sumainyo rin. Mga kapatid, aminin natin ang ating mga kasalanan, humingi tayo sa Panginoon ng kapatawaran. Inaamin ko sa makapangyarihang Diyos at sa inyo mga kapatid na lubha akong nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa at sa aking pagkukulang, kaya sinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid na ako'y panalangin sa Panginoong ating Diyos. Kawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan, at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, niloob mong ang iyong anak ay mabayubay sa krus para sa aming lahat, upang ang paniniil ng kalaban ay kanyang mabigyang wakas.
Pagkaloob mong amin nawang makamtan ang pagpapalang kaloob ng muli siyang nabuhay bilang tagapamagitan kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Magsiupo ang lahat. Pagbasa mula sa mga gawa ng mga apostol. Noong mga araw na yon, tumindi ang isang pariseyong nagangalang Gamaliel, tagapagturo ng kautusan at iginagalang ng buong bayan. Iniutos niyang ilabas muna ang mga apostol at saka nagsalita. Mga kababayan, isipin ninyong mabuti ang gagawin sa mga taong ito. Hindi pa nagtatagal na lumitaw si Teudas na nagpangkap na isang dakilang pinuno at nakaakit ng may 400 tagasunod. Ngunit nang mapatay siya, nagkawatak-watak ang mga tauhan niya at nauwi sa wala ang kilusan. Pagkatapos lumitaw naman si Judas na taga Galilea noong panahon ng pagpapatala at nakaakit din ng maraming tauhan. Nang mapatay siya, nagkawatak-watak din ang mga tagasunod niya. Kaya't sinasabi ko sa inyo, huwag ninyong pakialaman ang mga taong ito, hayaan ninyo sila. Kung ang kanilang panikala o pagpupunyaging ito'y mula sa tao, ito'y mabibigo. Ngunit kung mula sa Diyos, hindi ninyo ito masasansala at lilitaw pang lumalaban kayo sa Diyos. Napahinuhod sila sa payo ni Gamaliel, pinapasok na muli ang mga apostol at pagkatapos ipapapalo at pagbawalang bahala mangaral sa pangalan ni Jesus, sila'y pinalaya. Galak na umalis ang mga apostol sa harap ng Sanhedrin sapagkat minarapat ng Diyos na sila'y malagay sa kahihiyan alang-alang sa pangalan ni Jesus. At araw-araw, nagpupunta sila sa templo at sa mga tahanan at dooy nagtuturo at nangangaral tungkol kay Jesus, ang Kristo. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Ang tanging aking mithi, Panginooy makapiling. Ang tanging aking mithi, Panginooy makapiling. Tanglaw ko'y ang poon, aking kaligtasan, kaya walang takot ako kanino man. Sa mga panganib, kanyang iingatan, kaya naman ako'y walang agam-agam. Ang tanging aking mithi, Panginooy makapiling. Isang bagay lamang ang aking mithiin, isang bagay itong sa poon hiniling, ang ako'y lumagi sa banal na templo, apang kagandahan niya'y mamamasdan ko, at siyaong patnubay niya ay aking mata mo. Ang tanging aking hikmithi, Panginooy makapiling. Ako'y nananalig na bago mamatay, masasaksihan ko ang iyong kabutihan na igagawad mo sa mga hinirang. Sa Panginoong Diyos ako'y magtiwala, ating patatagin ang paniniwala. Tayo ay umasa sa kanyang kalinga. Ang tanging aking mithi, Panginooy makapiling. Magsitayo ang lahat. Sumainyo ang Panginoon, At sumainyo rin. ang mabuting balita
ng Panginoon ayon kay San Juan. Papuri sa iyo, Panginoon. Nung panong iyon, tumawid si Jesus sa ibayo ng lawa ng Galilea na tinatawag ding lawa ng Tiberias. Sinundan siya ng napakaraming tao sapagkat nakita nila ang mga kababalagahang ginawa niya sa pagpapagaling sa mga may sakit. Umahon si Jesus sa burol kasama ang kanyang mga alagad at naupo roon. Malapit na noon ang pesta ng Paskwa ng mga Hudyo. Tumanaw si Jesus at nakita niyang dumarating ang napakaraming tao. Tinanong siya ni Felipe, "Saan tayo bibili ng tinapay upang makakain ang mga taong ito?" Sinabi niya ito para subukin si Felipe sapagkat alam ni Jesus ang kanyang gagawin. Sumagot si Felipe, "Kahit na po halagang 200 dinaryong tinapay ang bibilhin, ay di sasapat para makakain ng tigkakaunti ang mga tao." Sinabi ng isa sa kanyang mga alagad, si Andres, na kapatid ni Simon Pedro, "Mayroon po ritong isang batang lalaki na may dalang 5 tinapay na sibada at 2 isda. Ngunit gaano na ito sa ganyang karaming tao?" "Paupuin ninyo sila," wika ni Jesus. Madamo sa lugar na iyon. Umupo ang lahat. Humigit kumulang sa 5,000 ang mga lalaki. Kinuha ni Jesus ang tinapay at matapos magpasalamat sa Diyos ay ipinamahagi sa mga tao. Gayon din ang ginawa niya sa isda. Binigyan ang lahat hanggang sa gusto nila. At nang makakain na sila, sinabi niya sa mga alagad, "Tipunin ninyo ang lumabis para hindi masayang." Gayon nga ang ginawa nila at nakapuno sila ng 12 bakol. Nang makita ng mga tao ang kababalagahang ginawa ni Jesus, sinabi nila, "Tunay na ito ang propetang paririto sa sanlibutan." Nahalata ni Jesus na lalapit ang mga tao at pilit siyang kukunin upang gawing hari. Kaya muli siyang umalis na mag-isa patungo sa kaburulan. Mga kapatid, ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magsiupo ang lahat. Brothers and sisters, sana ang ating pagdiriwang ng Eukaristiya sa gabing ito at sana ang ating narinig na mabuting balita sa ating pagdiriwang ngayon ay karagdagang lakas at pagkaing espiritual para sa ating lahat. Mga kapatid, ang tanong natin ikaw ba ay sanay o ugali mo ba ang magbigay buhay para sa iba? Is it your attitude? Is it your character to be life-giving to others? Ang ating Panginoon sa ating Ebanghelyo ngayon nagpakain ng marami. Ang sabi sa Ebanghelyo mahigit 5,000 lalaki ang nandun. Buti na lang mga lalaki yon. Ang mga babae sanay magbigay ng buhay.
Kaya malamang sa Ebanghelyo, sinabi, kayo mga lalaki, dapat ganun din. Pero ganun pa man, babae sa lalaki, ang pinakakritikal na tanong talaga ugali mo ba ang magbigay buhay para sa iba? Ang ating Panginoon, nabuhay muli, galing sa kamatayan, siya'y nabuhay uli dahil gusto niyang magbigay lagi ng buhay. Yun ang kanyang misyon. Kaya kahit bago siya mamatay, kung saan-saan siya nagpapagaling, nagtuturo, nagpapakain, dahil ang kanyang misyon ay magbigay buhay lagi. Namatay na siya, muli pa siyang nabuhay para magbigay ng karagdagang buhay sa lahat na may tiwala, may pananampalataya sa Kanya. Kaya po siya ay ating ehemplo. Siya ang dapat nating tularan. Kung anong ginawa niyang misyon, dapat bawat Kristiyano nandun tayo. Kung hindi ka pa nagbigay ng buhay para sa iba, hindi ka pa muling nabuhay. Kaya ang Pasko ng pagkabuhay ay hindi pa nangyayari sa iyo. Pero alam ko kung hindi man lahat, marami sa atin, naging karanasan na natin ang magbigay ng buhay para sa iba. Dagdagan pa natin. Paramihin pa natin. Ang ating Panginoon, pinakain niya ang marami. Labis-labis pa. Kaya huwag tayong matakot, mapagod, magsawa, na magbigay buhay. Apakasarap na misyon. Ma-share ko nga sa inyo nung ako'y nasa San Sebastian. Meron pala akong, sabi, kamag-anak, kaibigan, na may anak sila, dyan banda sa Santa Mesa, may anak sila na wala nang tumatanggap na school. Kumbaga, expelled. Hindi siya makatapos ng high school. First year lang siya. Kasi itong bata na ito, sinabi na barkada. Sobrang pasaway. Hanggang dinala nila doon sa opisina ko, sa San Sebastian. Naku, nakita ko naman yung card niya. Sa 10 grado, 7 pula. Yung 3 alanganin. Isa San Sebastian, magkaroon ka lang ng isang grade na bagsak, hindi na pwede. Nagmamakaawa, maalala ko, Father, mabait naman to si Alex. Kaso lang, eto, nabarkada, ayaw nang pumasok, ayaw nang mag-aral. Kaya laging failure. Sa madaling salita, kinausap ko yung high school principal. Sinabi niya sa akin, Father, alam mo naman, bawal na bawal yan. Nahiya tuloy ako. Ako'y pari, ako pa ang nagpapahirap sa kanila. Pero sabi ng principal, depende sa iyo, Father. Kausapin mo yung admission committee. Ako, marami pa naman yun. Pinuntahan ko pa isa-isa kasi hindi ko kayang harapin lahat Kinausap ko pa isa-isa. Sabi ko, okay na siya. Hindi ko pa nakausap yun, ha? Okay na yun. Di sa bandang huli, Father, kayo ang responsable dyan. Eto na. Nakapag-enroll na. Alam nyo, at the end of 2nd year, mayroon na siyang mga medals. Pag-graduate niya, 3rd honorable mention si Alex. Hanggang
medyo matagal-tagal na yun, naglaro ako ng basketball doon sa San Sebastian, may lumapit sa akin. Father, nalaala mo ako? Sino ka ba? Ako yung si Alex na tinulungan mo sa high school. Ngayon po, nagbakasyon lang ako kasi ang aking pamilya nasa Canada na. Naku po, halos mapaiyak ako kasi yung natulungan mo ay nagtagumpay. Palagay ko, itong ganitong experience, meron din naman kayo eh. Sana po ang ebanghelyo natin ay maging inspirasyon para palakasin pa tayo. Magbigay buhay para sa iba. Dahil yun ang misyon ng ating Panginoon at yun din dapat ang ating misyon sa buhay. Huwag po tayong matakot, mapagod, magsawa, kasi ang buhay na binigay mo para sa iba ay buhay ng tagumpay at buhay din na magkakaroon pa ng mas maraming bunga. Amen. Sa himala ng pagpapakain ng 5,000 tao, ipinakikita sa atin ng ating Panginoon na ibibigay ng Ama ang lahat ng ating mga pangangailangan. Hilingin natin sa Kanya ang lahat ng mabubuting bagay na may pagkakaloob niya sa atin. Ang ating tugon, Panginoon, bigyan mo kami ng aming kakanin araw-araw. Panginoon, bigyan mo kami ng aming kakanin araw-araw. Ang Santo Papa, naway makatanggap ng liwanag, lakas at tulong sa kanyang pag-akay sa simbahan sa panahong ito ng kahirapan. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, bigyan mo kami ng aming kakanin araw-araw. Ang ating mga isipan, naway mapuspos ng kapayapaan ng Diyos na naghahatid ng walang hanggang kagalakan at walang katapusang kaligayahan. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, bigyan mo kami ng aming kakanin araw-araw. Araw-araw. Sa ating mga sariling buhay, naway makapagbigay tayo ng bunga ng pag-ibig, pagpapatawad, katarungan at kapayapaan. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, bigyan mo kami ng aming kakanin araw-araw. Ang mga may sakit at nagdurusa, naway hindi panghinaan ng loob sa gitna ng kanyang dinaranas na mga pagsubok at sa halip ay palakasin ng salita ng Diyos. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, bigyan mo kami ng aming kakanin araw-araw. Ang mga yumao, naway tumanggap ng kanilang walang hanggang kapahingaan sa iyong kaharian. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, bigyan mo kami ng aming kakanin araw-araw. Mapagmahal na Ama, dinggin mo ang mga panalangin ng iyong bayang nagtitipon upang mag-alay at tanggapin ang handog na walang pagmamaliw, ang iyong anak na bubuhay at naghahari magpa sa walang hanggan. Amen. Magsiupo ang lahat. Pagkatinibig mo, ngayon nananalig, nagmamahal sa'yo. Magsitayo ang lahat.
Nalangin kayo mga kapatid upang paghain natin ay kalugdan ng Diyos sa mga makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, tanggapin mo at kalugdan ang mga alay ng iyong angkan upang sa tulong ng iyong paglingap at pagsubaybay, ang bigay mo sa aming puhunan ay hindi masayang, kundi tumubo pa ng mga kaloob mong walang katapusan. Sa pamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon At sumainyo rin. itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Salamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya'y pasalamatan. Ama namin makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay may pasalamatan ngayong gabing ipinagdiriwang ang paghahain ng Mesiyas, ang maamong tupa na tumubos sa aming lahat. Ang iyong anak na minamahal ay naghahain ng sarili niyang buhay. Siya ang tupang maamong umako sa kaparusahan upang mapatawad ang kasalanan ng sanlibutan. Sa pagkamatay niya sa banal na krus, ang kamatayan namin ay kanyang nilupig. Sa pagkabuhay niya bilang manunubos, pag-asa at pagkabuhay ay aming nakamit. Kaya kaisa ng mga anghel sisawit ng papuri sa iyo na walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos na makapangyarihan, napupuno ang langit at lupa ng kalwalhatian mo. Hosana, Hosana sa kaitaasan, Hosana, Hosana sa kaitaasan. Pinagpala ang naparirito sa ngalan ng Panginoon. Hosana, Hosana sa kaitaasan, Hosana, Hosana sa kaitaasan. Ama naming banal, ikaw bukal ng tanang kabanalan, kaya't sa pamagitan ng Espiritu, gawing banal makaloob na ito upang para sa amin maging katawan at dugo ng aming Panginoong Jesucristo. Bago niya pinagtisang kusang loob na maging handog, ginawa kanya ang tinapay. Pinasalamatan kanya, pinaghati-hati niya iyon, inaabot sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin niyo lahat ito at kanin ito ang aking katawan na ihandog para sa inyo. Jesus. Gayon din naman nung matapos ang hapunan, nawa kanyang kalis, muli kanyang pinasalamatan. Inabot niyang kalis kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin niyo lahat ito at inumin ito ang kalis ng aking dugo ng bago't walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat. Sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan, gawin ninyo ito sa pag-alala sa akin. Ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ang mga ginagawa namin ngayon ng pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay na iyong anak, kaya tinaalay namin sa iyo ang tinapay nagbibigay buhay at ang kalis nagkaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat at kami uminarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kami magsalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkaisa sa pamagitan ng Espiritu Santo. Amalingapin mo simbang laganap sa buong daigdig, puspusin mo kami sa pag-ibig kaysa ni Francisco na aming Papa, ni Broderick na aming Obispo, Administrador at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo ang mga kapatid naming nahimlay
Nang may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kawan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kawan mo at dapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaysa na mahal na Birheng Maria, na Ina ng Diyos, ang aming patrona, Birhen ng Kapayapaan at mabuting paglalakbay. Si San Jose, mga apostol, San Agustin, San Ezekiel, at lahat ng mga banal na buhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo. May pagdiwang nawa namin ang pagpuri sa karangal mo sa pamagitan ng anak na aming Panginoong Hesus Kristo. Sa pamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos sa mga makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Magsitayo ang lahat. Sabay-sabay nating dasalin ang panalangin na binigay ng Panginoon sa atin. Hinihiling namin kami diya sa lahat na masama pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasaltiliyo sa lahat ng kapahamakan. Samantalang aming pinanabikan ang dakilang araw ng pagpahalang tagapagligtas namin sa Yesu Kristo. Sapagkat iyo ang kaharian, ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoon Yesu Kristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tungayan mo aming panampalataya at aming pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkisayon sa iyong kalooban. Kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng ating Panginoong Hesus ay laging sumainyo. At sumainyo rin. Mga kapatid, magbigayan po tayo ng kapayapaan mula kay Kristo. Kordero ng Diyos na nag-aalis sa mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis sa mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis sa mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Narito ang ating Panginoong Hesus, nagbigay buhay sa mga nagugutom, sa mahirap, sa mga dukha. Mapalad tayong lahat na niyayahan sa kanyang huling hapunan. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Katawan ni Kristo. Amen.
at kaluluwa ang siyang nagdulot sa ating buhay ng gintong aral at pag-asa. Pag-ibig ang siyang buklod natin, di mapapawi kailan pa man. Sa puso't diwa tayo'y isa lamang, kahit na tayo'y magkabalay. Pagkat ang Diyos natigas ng pag-ibig, magmahal at magtulungan. At kung tayo'y bigo ay huwag limutin na may Diyos tayong nagmamahal. Sikapin sa ating pagtungo, ating ikalat sa buong mundo. Pag-ibig ni Jesus na siyang sumakop sa bawat pusong uhaw sa pagsuyo. Pagkat ang Diyos natigas ng pag-ibig, magmahal at magtulungan. At kung tayo'y bigo ay huwag limutin na may Diyos tayong nagmamahal. Pagkat ang Diyos natigas ng pag-ibig, magmahal at magtulungan. At kung tayo'y bigo ay huwag limutin na may Diyos tayong nagmamahal. Diyos ay pag-ibig, Diyos ay pag-ibig, Diyos ay pag-ibig. Magsitayo po ang lahat. Mga kapatid, narinig po natin ang ating ebanghelyo kung saan ang ating Panginoon ay nagbigay buhay para sa karamihan. Ito po yung misyon natin. Pagkatapos ng misa, hanapin nyo na. Puntahan nyo na kung sino yung pwede nyong bigyan ng buhay. Kasi uuwi kayo punong-puno ng buhay. Huwag muna kayong humingi ng karagdagang buhay. Kayo ang maghanap kung isa o dalawa o tatlo ang pwede niyong buhayin muli. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, ipagpatuloy mo ang iyong matapat na pagsubaybay sa iyong mga dinudulutan ng kaligtasan upang ang mga ipinagpakasakit na sagipin ng iyong anak ay makinabang sa pagkabuhay niyang nagbibigay galak sa pamagitan niya kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon At sumainyo at rin. pagpalain kayo ng makapangyarihan Diyos, Ama, Anak at Espiritu Santo. Amen. Humayo kayong mapayapa. Salamat sa Diyos. Come, let us sing to every nation. Great is our God and King. He is the rock of our salvation. Lift up your hearts and sing. So sing, for we are God's people. For He has shown us His grace. He gathers us to His table to partake of His praise. Come, let us sing to every nation.
Mahabagin at mapagmahal na Ama, nagsusumamo kami sa iyo upang hilingin ang iyong patnubay laban sa COVID-19 na nagpapahirap sa marami at kumitil na ng maraming buhay. Tungayan mo kami ng may pagmamahal at ipagadya kami ng iyong mapaghilom na kamay mula sa takot sa karamdaman at kamatayan. Itaguyod mo kami sa pag-asa at patatagin sa pananampalataya. Gabayan mo ang mga dalubhasang naatasan na tumuklas ng mga lunas at paraan upang ihinto ang paglaganap nito. Nagpapasalamat kami sa mga bakunang naisulong sa patnubay ng iyong mga kamay. Pagpalain mo ang aming mga pagsisikap na mawakasan ng mga bakuna ang pandemya sa aming bayan. Patnubayan mo ang mga lumilingap sa may sakit upang ang kanilang pagkalinga ay malaki pa ng husay at malasakit. Pagkalooban mo sila ng kalusugan sa isip at katawan, katatagan sa kanilang paninindigang maglingkod at ipagsanggalang sa karamdaman. Itinataas namin ang mga nagdurusa, makamtan nawa nila ang mabuting kalusugan. Lingapin mo rin ang mga kumakalinga sa kanila. Pagkamitin mo ng kapayapaang walang hanggan ang mga pumanaw na. Pagkalooban mo kami ng biyaya na magtulong-tulong tungo sa ikabubuti ng lahat. Pukawin sa amin ang pagmamalasakit sa mga nangangailangan. Sa pagdamay at malasakit namin sa bawat isa, malampasan nawa namin ang krisis na ito at lumago sa kabanalan at pagbabalik loob sa iyo. Hinihiling namin ito sa pamamagitan ni Jesucristo na nabubuhay at naghaharing kasama mo at ng Espiritu Santo, iisang Diyos, magpasawalang hanggan. Amen. Dumudulog kami sa iyong patnubay, mahal na Ina ng Diyos. Pakinggan mo ang aming makahilingan sa aming pangangailangan at ipagadya mo kami sa lahat ng kasamaan. Maluwalhati at pinagpalang Birhen. Amen. Mahal na Birhen, mapagpagaling sa may sakit, ipanalangin mo kami. San Jose, ipanalangin mo kami. San Rafael Arcangel, ipanalangin mo kami. San Roque, ipanalangin mo kami. San Lorenzo Ruiz, ipanalangin mo kami. San Pedro Calungsod, ipanalangin mo kami.